Samantala, laman ng bawat State of the Nation address ng Pangulo ang mga plano kung paano susolusyonan ng gobyerno ang problema sa kahirapan. Ngayong ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ano kaya ang aasahan? Makakapanayin po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Connie, magandang tanghali. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Una-una sa lahat, pag-usapan po natin, sir, itong Uplift program. Ano ho ba yung kaibahan nito kumpara sa dati ng ayuda na ipinapamahagi po ng pamahalaan? Well, lilinawin ko lang. Una, itong Uplift program, Uplift Assistance, ay temporary na tulong pinansyal para sa mga apektadong, mga naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng krudo o ng petrolyo. Okay. Ano to? Targeted at time limited. Ibig sabihin, nakatsuri na sino ang makakatanggap at matatapos to ng December. Kaya ginagawa to para mapigilan natin ang paglubog ng ating mga kababayan papasok sa kahirapan dahil sa hindi natin kontroladong epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang layunin nito, maprotektahan ng 7.5 million na kabahayan para masigurado na hindi nga sila bulubog sa kahirapan at yung mga near poor, yung mga kababayan natin na mababa ang kinikita na huwag naman pumasok sa kahirapan. Oho. At magiging parehong recipient din ho ba ng 4-piece yung mabibigyan dito? Connie, magkaiba. Isa-isahin natin. Tatlo yung grupo dito sa Uplift Assistance. Una, yung mga 4-piece at yung mga walang gutom food stamp program makakatanggap ng tig-2,000 pero isang beses lang. Okay. One-time assistance lang yan. Yung pangalawang grupo, yung mas malaki, kasi yung unang grupo, 3.5 million na kabahayan yan. Yung pangalawang grupo na makakatanggap, 2.5 million na kabahayan, ito yung mga mahihirap, pero hindi sila 4-piece kasi wala silang mga anak. Hindi sila nag-qualify sa 4-piece. At kasama na rin dito yung tinatawag na near poor. Ito yung mga kumikita siguro mga 17,000 pesos pababa. Near poor yan. Ibig sabihin, nagbabayad ng buwis yan pero hindi sila nakakakuha ng kahit na anong assistance before. Ngayon, kasama na sila. And pangatlong pangkat, yung low-wage earners na hinango natin mula sa listahan naman ng SSS. Ito naman yung classification ng SSS, yung mga monthly salary credit na 20,000 at nagko-contribute sa kanila ng kahit na in the past 1 year. So, mga 1.5 million naman yan na kabahayan. Okay. Pero ito ho, reaction Connie, if I can clarify, Yes, po. yung Group 2 at Group 3, makakatanggap ng 2,000 kada buwan mula July hanggang December. Okay. Pero you mentioned, ano ho ang kaibahan nun sa one-time payment naman? Dun sa first batch ba yon? Yes, kasi yung one-time lang yun, just to make sure na napoprotektahan natin yung pinakamahirap natin. Pero Okay. dahil kaya one-time lang siya, para masiguro, kasi meron pa naman siyang ibang natatanggap, Opo. like yung 4-piece na regular na grant niya. Unlike yung other two groups, wala naman natatanggap sa atin yung na regular. Kaya sila yung, for the next 6 months, may matatanggap sa pamahalaan. Buwan-buwan hanggang December, from July. Yes, All July right. hanggang December. Kasi we want to make sure nga na napoprotektahan natin sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi sa pag-aaral ng PIDS, no, yung think tank ng gobyerno, sa pagtaas ng presyo, sa inflation, which is nasa survey yan, di ba? Pangunahing concern nila yan. Yung diminish o yung pagkawala ng purchasing power ng mga mamamayan natin. Alam natin, pagka nawala yan, nabawasan ng kanilang purchasing power, kagutuman naman ang mangyayari. Aha. So para maiwasan natin yun, 2,000 ang binibigay kada buwan kasi ang tansya ng think tank ng gobyerno, mga 700 to 1,200 pesos ang maaring mawala sa pag-purchasing power nila sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, pag sinabi nating near poor, ito ho yung mga, kumbaga, hindi pa naman masasabi talaga na nakaasa no, ng ayuda sa gobyerno. Mga lower middle Hindi income talaga. earner? Correct. Tama. Okay. Bahagi na yan ng middle class, lower middle class. Okay. Alright. Pero reaction naman po sa Ibon Foundation sa kanila pong nabanggit na superficial stopgap lamang po daw ang uplift dahil imbis na ma-resolve yung tunay na problema ng ekonomiya, tila minamanage lamang yung sentimiento ng publiko. Ano po ang inyong reaction dyan? Una, hindi naman natin sinabi na ito lang ang intervention na ginagawa ng gobyerno. Makikita nyo may mga ibang intervention galing sa iba't ibang mga departamento tulad ng Department of Labor, Department of Education, pati na ng Department of Finance. Sa hanay ng DSWD, obligasyon namin to eh. Kaya nga kami tinawag na social welfare. Sa oras ng kagipitan,
responsibilidad ng gobyerno protektahan ang kanya mga mamamayan. We're the last resort ng ating mga kababayan. Kaya dapat gawin namin yon. Trabaho namin yan eh. Sa pangalan pa lang namin, social welfare. Ang ibig sabihin yan, tulong sa tao, lalong-lalo dun sa mga nagigipit. At ito, oras de peligro to kung magagamit ko yung lengguwahe na yon. Nagigipit sila. At alam nyo, napakaraming pag-aaral. And this is for Ibon also to consider. Napakaraming pag-aaral na kapag hindi natin prinotektahan ng ating mga mamayan, pag natapos itong, halimbawa, wala tayong ginawa, Connie, pag natapos ang energy emergency, 1.2 million na pamilya ang lulubog sa kahirapan. Sayang naman yung gain natin over the year, diba? And so, ang point natin, this is not to manage their expectations, but this is to protect the most vulnerable para hindi sila lumubog sa kahirapan. And huwag na lang natin rin to tignan na protection lamang or tulong pinansyal. Napakarami ring pag-aaral. Worldwide, you can fact-check me on this, na nakalagay na ang mga ekonomiya na tumutulong sa kanilang mga vulnerable sa ganitong mga pagkakataon, this serves as economic stimulus. Ibig sabihin, syempre, binigay mo yan, bibili yan, papasok yung pera sa local economy. At yung mga ekonomiya na yon, ang mas mabilis nakaka-rebound pag natapos ang isang crisis kesa sa mga walang ginawa. Alright. Ito po naman, punta po tayo doon sa pangangalaga, no? At pagprotekta sa mga kabataang nasasangkot naman sa krimen o karahasan, makikikamusta lamang ho kami doon sa efforts na ginagawa po ng pamahalaan para sa kanila. Threefolds. Number one, kung tinutukoy natin directly the community of Tacloban, mula nangyaring insidente hanggang ngayon, we have been doing psychosocial intervention or trauma-informed trauma-informed na interventions. Hindi lang para doon sa mga naging biktima directly, kundi sa buong komunidad. Kasi pag ganyan na under siege ang school, kailangan yung emotional well-being ng mga bata, mga guro, mga non-teaching staff, pati na mga magulang. Lahat yan inaasikaso. So our social workers have been equipped to do these regular psychosocial interventions. Pangalawa, pagdating naman sa siguraduhin natin na nare-reforma na itong mga gumagawa ng mga children in conflict with the law. Ang ating mga bahay pag-asa, at the same time yung Regional Rehabilitation Center for the Youth, tuloy-tuloy ho yan na ina-upgrade natin yung skills ng ating mga social worker at mga child psychologists kasi alam natin nag-iiba yung anyo ng problema. You have to make sure na gumawa sila ng krimen, kailangan maunawaan nila yun at mareforma natin. Importante rin yung aspeto na yun. Okay. Doon po sa gap sa school safety, juvenile accountability at yung implementation po ng rehabilitation programs, ano na ho ang ating tinitignan? May timeline ba tayo o tuloy-tuloy talaga Connie, ito? Oo. Tuloy-tuloy yan. Hindi tayo tumitigil dyan. In fact, we're in the process of building 5 more regional bahay pag-asa. Alam niyo yung nangyayari sa loob ng bahay pag-asa at ng mga regional rehabilitation for the Center for the Youth, hindi naman yan tumitigil, Connie. Even before this happened, tuloy-tuloy tayo ng upgrading ng skills ng ating mga social workers para yung tamang intervention ay nakakamit. Pero aminado tayo dahil nga sa batas ang nakalagay na magtatayo ng mga bahay pag-asa, mga local government unit, kulang pa rin ang ating mga bahay pag-asa. Kaya this year, DSWD na ang papasok sa eksena. We will be working on building 5 new regional bahay pag-asa to augment our areas where we can rehabilitate and rehabilitate yung mga batang nasasangkot sa krimen. Kamusta na po ang update natin dun sa mga bahay pag-asa na syempre nasa LGU po yan, hindi ba? Na hindi po up to your standards. Ano ho ba ang inyong ginagawa ngayon? Connie, we don't allow them to operate. Okay. Plain and simple, hindi natin binibigyan. So instead, tayo na ang mag-ooperate. Kahit na sa batas dapat LGU, tayo na ang nagtatayo ngayon ng mga bahay pag-asa. We want to make sure na hindi natin pwede sabihin kasi wala silang kapasidad, wala nang gagawa. So this year, like I mentioned, 5 bahay pag-asa na DSWD operated na ang kinoconstruct. At the same time, meron tayong bubuksan na Regional Rehabilitation Center. Patuloy tayong magbubukas ng mga Regional Rehabilitation Center. Parang bahay pag-asa rin yan, Connie, put it that way. Same mandate, magkaiba lang yung age bracket na kinukup na intervened. So tuloy-tuloy rin tayo sa pagtatayo nun. Pero yung pagtatayo kasi, Connie, is one side of the aspect. Importante yung intervention sa loob. Kaya nga tayo may mga partners tayo like Ateneo School of Psychology, mga child welfare advocates at yung mga known
child specialist para matrain yung mahasa yung mga social worker natin sa ano pa ang mga dapat nilang gawin. Kasi Connie, like I said, nag-iiba yung mukha ng problema. So we also have to make sure na ang ating mga intervention ay angkop at timely. Ayan po, talagang pagdadasal naming matupad lahat po ng inyong mga programa na yan. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat. Magandang hapon. Yan po naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian.